sa mga problemang pinagdadaanan mo. Diyan mo makikilala si Kristo. Most of the time, your worst cases are the best avenue for Jesus to be known. Most of the time, sa mga worst scenario, yan ang pagkakataon na pwede mong makilala at pwede mong makatagpo si Kristo. Realization, kailangan ma-realize po natin yan. Pero minsan, humihinto lang tayo sa realization. Kasi si Pablo may dahilan, pero yung kanyang dahilan, pinagwalang bahala niya yon para lamang maipakita sa ating lahat kung gaano niya nakikilala ang ating Panginoon Diyos. Not even your position, not even your experiences, not even your wealth can compare to the knowledge of Christ. Sinasabi ni Pablo dito, lahat ng aking nakamit, pwede ko nang gawing basura. Makilala ko lang si Kristo. He was willing to pay the price, the great price. So when paying the cost, if you're ready, number one, gusto kong maintindihan ng bawat isa, when paying the cost, the first is always the hardest. Laging may first time. Alam ko, gusto mo nang may mangyari sa buhay mo. Gusto mo nang ayusin ang buhay Kristiyano mo. Gusto mo nang magkaroon ng isang hakbang na talagang itatalima mo na sa sinasabi sa iyo ng Panginoon Diyos. Huwag kang mahihiya. Bakit po? Kung naiisip mong talagang mahihirapan ka talaga. Kung hindi mo siya sisimulan. Bakit po? Ano po ba ang mga nagiging proseso po natin? Unang-una, siyempre, nare-realize mo muna yan. Siguro naririnig mo yung sinasabi ni Pastor. Maybe ngayon tumatangu-tangu ka, sinasabi mo, may point si Pastor. Diba? May point si Pastor. Tama, dapat doon ako sa pagkakilala kay Kristo, may infinite value. So paano ko makikilala si Kristo? Minsan naman, umaabot tayo sa proseso na ipaprocess po nating maigi, na pag-uusapan sa pamilya. Ano ba yung sinermon ni Pastor? Ano ba yung nabasa ko sa Bible na pag-uusapan po yan na ipaprocess? Pero minsan hanggang process lang. Bakit po? Realization and processing, sa sarili mo lang yan, wala pa kasing bayad yan. Pero kung dito ka lang matapos, wala na yun. Tapos na po yun. Ano po ang medyo mabigat? When you take the action. When you take the action. Yan po kasi may presyo na po yan. It will take your time, it will take your dedication, it will take your commitment. Laging may first time. Pakisabi sa katabi, laging may first time. Opo. Maaring mabigat, pero alam mo, kailangan humakbang ka. Si Jesus Christ, ang magandang modelo po natin. Ano po sabi dito? Even Jesus Christ, when He was here on earth, marami rin siyang naranasang first time. In your relationship with one another, sa Philippians chapter 2, verse 5 to 8, in your relationship with one another, yan po ang konteksto niyan. Pero makikita natin papaanong nag-set ng mindset si Jesus Christ upang siya ay makihalubilo sa atin. Have the same mindset as Christ Jesus, who being in very nature God, we know that He is God, did not consider equality with God something to be used to His own advantage. Hindi niya ginamit ang kanyang pagka-Diyos para abusuhin dito sa lupa. Hindi niya ginamit ang kanyang pagka-Diyos kapag dumadaan siya sa kanyang pong pagsubok, hindi siya gumagawa ng milagro para dumali ang kanyang buhay. Hindi po ganon. So let me move on. Verse 7, rather, what did He do? He made Himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness. Talking of first time naging tao si Jesus. Siya ay Diyos galing sa langit. First time bumaba sa lupa bilang Jesus. First time nakisalamuha sa atin. First time na naging servant ang ating Diyos. Laging may first time. Pero hindi niya to inatrasan. Pag gusto mong magkaroon ng impact sa buhay na ito, mag-impact sa iyong pamilya, impact sa iyong mga kasama, laging may first time. Kung tama ang iyong gagawin, may first time talaga dyan. But what did He do? And being found in the appearance as a man, He humbled Himself by becoming obedient to death, even death on the cross.
He set the example na even though it was the first time that he did it, he lived on earth, minaximize niya to. Hanggang sa umabot siya na ialay niya ang kanyang buhay sa krus. Sabi ko nga po sa inyo, hindi naman yan pinanganak siya para lang paglaki niya, alay niya ang buhay niya sa krus. Hindi po. He was tempted over and over again. That's why he had to humble himself over and over again. Hindi lang yan, minsanan lang, ayos na. Minsan na ako nagpakumbaba, ayos na yon. Hindi. He had to do it over and over and over again. He had to experience humiliation, persecution, the pain, the suffering, the mocking. Name it, he had it. At nagpapatuloy po yun. Alam niyo po, noong 1994, all I wanted is to give my family a good life. Ako po yung taong achiever, gusto ko lagi na po-promote, gusto ko laging pinag-uusapan ng aking achievement, gusto ko laging tumataas ang aking posisyon, hanggang sa ako'y nagpunta sa abroad para magtrabaho para sa aking pamilya. At dala-dala ko po yung ganitong profile. Kaya ako natanggap sa isang malaking kumpanya para maging manager. At maganda po ang sweldo. 1994, ayos naman, nakatapos ng isang kontata, nakabalik. Only to find out the people around me, especially yung iba pong mga nationality, they were also eyeing for my position. And they are building up an issue for me para po ako ay mapababa sa pwesto. At nung nangyari po yon, it was 1996, naalala ko po, it went to the higher-ups, yung aking pong problema, yung aking issue. And then, after the investigation, I had to choose only two. Either I go back to the Philippines or stay with the company. Pero yung aking posisyon, bababa. Mag-iiba ang aking title, mas mababa. Ang aking sweldo, bababa. At wala akong sweldo ng 2 buwan. It was November of 1996. Para sa akin, na-shock po ako doon. First time kasi. Gusto ko lagi nag-a-achieve, gusto ko lagi umaangat. Dala-dala ko ang aking edukasyon, ang aking karanasan. Pero first time ako'y madedemote. First time bababa ang sweldo ko. First time ang sweldo ko hindi bibigay ng 2 buwan, wala akong papadala sa pamilya ko. First time. I had to choose. Pwede kong piliin yung uuwi sa Pilipinas, dala-dala ko, pride ko. Iiwan ko kayo. Hindi ako papayag. Dala-dala ko na lang tong pride ko. Pwede ako magkwento sa pamilya ko, sabihin ko na lang, hindi, problema sila eh. Diba? Pwedeng ganon. But I choose the other one. Pero sinabi ko sa mga kasamahan ko doon sa abroad, mga kapwa ko manager, nung tinanong nila ako, anong desisyon mo? Kinain ko na lang yung pride ko. First time. Laging may first time. Pero hindi lang pala yun simula pa lang pala yun. Bakit po? Because people will see me, I will be transferring to another table. Boss, ba't yan ang table mo, hindi na doon sa dating malaki? Paano ba kakainin ng pride? Yung ibang mga kapwa ko, manager, iba na po ang kanilang ginagawa, boss, ba't dati may kotse ka, wala ka ng kotse ngayon? Kala ko first time lang. Diba? Tapos yung sa pamilya, bakit wala ka ng pinapadala? Bakit iba na yung mga pictures mo? See what happened to Jesus Christ? He humbled over and over again. Ano pong gusto ko pong sabihin sa inyo mga kapatid? There is always a cost. There's always a price to pay. But if you know what is right, little did I know, yung palang ina-address sa akin ng Panginoon Diyos, ang aking pride. Minsan pansinin mo sa buhay mo, bakit ang issue mo pareho ng pareho? Palaging iisang issue mo. Bakit ang problema mo paulit-ulit? Naririnig mo yung mga tao, ito kailangan baguhin mo. Baka yan ang problema mong kailangan mong i-address.
huwag mo yang aatrasan. There's always a first time. And when paying the cost, the first time will not be the last. But what you have to do is necessary in order for you to change for the better. Alam mo nang mali sa simula, pero kapag ginawa mo na, huwag ka nang hihinto. Why? Kasi ang gusto sa iyo ng Lord, ma-practice mo siya. On my part, well, hindi ko po naikwento sa inyo, 1996, it was also the time that I got born again. Little did I know, yun lamang pala ang paraan ni Lord para matest ako. May unang-unang lilinisin sa buhay ko. September ako na born again, November nangyari problema ko. May inaayos na pala si Lord sa buhay ko. Yung pride ko. Diba? And I have to do my first time. Pakisabi sa katabi, laging my first time. Diba? Hindi yung one time. First time. At kapag ginawa mo na yan, tuloy-tuloy yan. Because the first will not be the last. Anong gusto ng Panginoon? I-practice mo siya. Kasi ako po'y naniniwala, practice makes permanent. Hindi practice makes perfect. Practice makes permanent. Kasi minsan na-practice mo na, akala mo okay ka na. Nag-sorry na nga ako eh. Pagagawa mo pa ito. Di ba? Nag-sorry na nga, sisermonan mo pa ako. Minsan ganito tayo. Gusto natin first time lang and that's the last. First time will not be the last. Practice makes permanent. Humility comes, sabi niya, over and over again. Yung pag-asenso mo, sunod-sunod na pag-iipon. Sunod-sunod na pagdidisiplina. Yung pagtama mo ng mali, sunod-sunod na pag-iwas. Ang ating pong simbahan, tinuturuan po natin mag-practice na mag-share ng gospel. Because this is I do what I believe will help the community know Christ even more. If knowing Christ has an infinite value, bakit ko naman ipagdadamot sa iba? Bakit ko siya ipagdadamot? Sa mundo na nagiging permanent practice na ang korupsyon, nagiging permanent practice na ang pagsisinungaling, hindi ka pa ba nagsasawa niyan? Nagiging permanent practice na ang maling gawa. Hindi mo pa ba susubukan o pipilitin na maging practice ng pamilya mo ang pagbabahagi ng pag-ibig ng Diyos? Maaaring hindi niyo lang po napapansin, ano po, sa COG Dasma, di sa 13, maging sa mga satellite churches ng Church of God, ilan na po ang ating pong na-evangelize for the year 2025, we have already reached out 25,458 souls in evangelism. Hallelujah. Kala nyo lang yan, walang nangyayari. Salamat po sa mga nagbabahagi ng pag-ibig ng Diyos. Salamat po sa mga first time dito. Yan po talaga ginagawa natin. Sinishare natin ang love of God. Because we want you to experience it. And right now, nakikita niyo po ang inyong pong lingkod. Ito lang pong aking pong ginagawa. Opo, ito lang pong aking pong tinuturo. Why? Because today, in 2026, I am given the opportunity para po impluensyahan ang 658 churches ng Church of God all over the Philippines. Luzon, Visayas, Mindanao. Yung namimigay po tayo ng tracts, gagawin po natin yan sa June 12, 2026. Ang buong Church of God Philippines mamimigay ng tracts at magbabahagi ng pag-ibig ng Diyos kasi naniniwala po tayo ito ang susi para mas maraming Pilipino ang tunay na makakilala sa ating Panginoon Diyos. So ano pong gagawin ng ating pong simbahan? We will take care of our own city sa 13 Martires. Yan lang po. 13 barangay. Kung nasa ang barangay ka, you can enlist yourself. You can join this movement on June 12. At para po ma-practice po yan, hindi lang po sa June 12 natin gagawin yan. Every month, meron po tayong Grand Evangelism Day. Every month, lumalabas po tayo. Ano po, sa iba po dito, mga nag-outreach activity, every week po yan.
meron po tayong every month na grand hayo para po ma-practice because practice makes permanent. Opo, magandang maging practice po niyan, maging permanenteng practice na po natin yan, mga kapatid. At ako po'y naniniwala, pagdating ng panahon, makakamit po natin ang ating pinapangarap na ang Pilipinas maboborn again pagdating ng panahon. Hallelujah! Praise the Lord! Marami po tayong simbahan sa buong Pilipinas at dyan ko po din na-drive ang bawat simbahan ngayon. And I do believe, handa na tayong lumabas para ipakilala ang pag-ibig na wagas ng ating Panginoon Diyos. Practice makes permanent. Maganda ma-inspire ka rin na ayusin ang buhay na ito. Bakit? Para magkaroon ka rin ng sarili mong kwento. And what else? We also have 30 missions. Gusto nating i-practice po ito. Na kung noon ang inyo pong lingkod, nag-stand ko na po, palima-lima lang ang misyon. Parang napagod na rin po ako doon, 5 lang. So ginawa nating 15 noong 2024, 15 noong 2025, at ngayon we are opening our new opportunity, our new avenue. 30 missions na po tayo sa 2026 kasi naniniwala po ako that practice makes permanent. Gusto ko maging permanente sa puso ng bawat taga-13, COG 13, ang generosity. Bukas palad para sa Diyos na lagi nagpapala sa bawat isa sa atin. Maging bukas palad po tayo. Kanina lang, grabe, ano po. May bumisita po dito, pambihira. She issued a check. Sabi niya, wow, grabe. Bigla na lang siya sumulpot, nabalitaan niya yung 30 missions. Pastor, ito po, pambihira. Ang daming misyon ang kaya nitong suplayan. She wants to bless. And I know she's blessed. Why? Gusto natin i-practice. Practice paying the cost. And another thing, when paying the cost, the result will outweigh the cost. It will always outweigh the cost. May resulta yan. Hindi forever maghihirap ka. Hindi forever bagsak ka. Hindi forever nagdurusa ka. Kapatid, kapag ang ginagawa mo ay tama, sa harap ng Panginoon Diyos, anuman ang mangyari, tingnan mo magiging resulta, hindi lang ikaw makikinabang, kundi ang susunod mong henerasyon. Ano ang ibabayad po natin? Meron akong may tuturo ko sa inyo. Anong ibabayad mo? May pambayad tayo. Gusto mong malaman? Makakala nyo, nagbibiro ako. Ito pambayad. Balikan po natin ang verse. Gusto kasi ni Pablo, I may become one with Him. And become one with Him. Pwede niyang pambayad ng righteousness eh. I no longer count my righteousness. Pwede niyang pambayad yung righteousness niya eh. Through obeying the law. Hindi pwede yung righteousness mo. Sorry. Rather, I become righteous through faith in Christ. For God's way of making us right with Himself depends on faith. Ano daw yung may infinite value? The value of knowing Christ. At sinabi po dito, God's way of making us right with Himself, yung pag nakilala mo si Kristo, nagiging intimate ka. It depends on what? Ilang beses siyang sinabi sa verse na ito? 2 beses. Pag ang isang manunulat sa isang verse, 2 beses inulit ang isang salita, ganyan ka-importante yan. Ganyan ka-significant yan. At yan ang gagamitin mo para mangyari ang pangarap mo. Manampalataya ka. Kung gusto mong may mabago ngayong 2026, something that will make you closer to Christ, ang gagawin mo, kapatid, kung alam mong tama, manampalataya ka. Bakit? Ang Diyos ang mag-aabot sa iyo ng kanyang palad. Hallelujah. Tama. Basta tama. Basta tama. Nung ako po yung nagbakasyon, nung December, nakasama ko po ang aking pong regional outreach head, si Pastor Rexon Toseno ng COG Subic. Isang batang pastor. At
meron po siyang desire before pandemic na ang kanyang simbahan sa COG Subic ay mailipat. Pero wala pong nag-o-offer sa kanya ng lupa ng murang halaga. Yung mga lupa po ay hindi po nila kaya. Kasi kung lupa, tatayuan pa ng building at yung mga ino-offer sa kanya ay hindi po nila kaya. At dumating pa ang pandemic noong 2020. So parang lulugo-lugo po siya kasi 5 services na po sila. Anong gagawin nila? Sabi niya, saan kami kukuha? Saan tayo pupunta? Buti na lang sarado pa mga simbahan. At napanood po niya yung preaching sa COG Dasma ni Pastor Anthony, yung PPE. It talks about planting a seed. Did you remember the seed of faith? Diba? Yung sa seed of faith. At na-encourage po siya, sabi niya, na-touch po siya doon sa preaching na yun, although it was online. At kinumbinsi po niya ang congregation doon online na magtanim sa COG Dasma. Na magplant ng seed sa COG Dasma. Wala po silang pera noon na pampabili ng lupa, pampagawa ng church, pero kinumbinsi niya ang COG Subic do online na magtanim. Magkano po ang kanilang tinanim doon sa Seed of Faith? They have pledged 100,000 pesos to COG Dasma. Alam niyo po, pag ikaw ay nagtanim sa matabang lupa, alam ng Diyos yan. Ikaw ang magtatanim, pero ang Diyos ang magpapatubo. At kung paano niya ito patutubuin, mamamangha ka. Bakit po? After 2 years, sa kanilang paghahanap ng panibagong lokasyon, pinrovide sila ng Panginoon Diyos ng 3,000 square meters right at the heart of Subic at naipagpatayo po nilang kanilang simbahan na worth 10 million pesos. Na hindi pa yun tapos, ha? 10 million pesos. 10 million na. Ano po nangyari? Marami pong naging generous sa kanila, natutong magtanim, at ang 10 million pesos na itayo po ang kanila pong simbahan. Simula pa lamang po yan. Simula pa lamang po yan. Dahil pagtingin mo sa loob niyan, inaayos na po nila unti-unti. What's my point? Ang Diyos hindi natutulog. Alam niya ang mga tao na marunong magtanim. Alam niya ang mga taong marunong tumaya. Who knows how to pay the price. May price tag. Pero kung may faith ka, that's the price tag of your plan, of your new year. Sa 13 Martires po, meron po ba tayong plano? Tayo po'y nakakontrata ng 10 years dito. Hindi ko po inaalis ang aking vision that someday we will be transferring to the new COG 13 Martires. And this is our future. We need to practice. Practice your faith. Sa ganun din paraan sa ating pong mga buhay, kung ngayon 2026 meron kang gustong mangyaring makabuluhan sa buhay mo, you need to practice your faith and things will change for God's glory. Can I